Bago tayo magsimula, humihingi muna ako ng kaunting pabor sa inyo. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, sana ay mag-subscribe kayo sa aking maliit na channel. Malaking tulong po iyon para mas makagawa pa ako ng mas maraming educational content. Gusto ko ring maging honest, humihingi ako ng tulong sa AI para mas mapaganda pa ang daloy ng video na ito. Para mas malinaw, mas organisado, at mas hindi boring. Kasi aminin natin, kapag mukha ko lang palagi ang nakikita ninyo sa buong video, baka antukin kayo, hehe. Kaya samahan ninyo ako hanggang dulo, dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay pang-edukasyon, maingat ang salita, at batay sa mga pag-aaral. Ang topic natin ay ang 10 palatandaan ng mataas na libido ng isang babae, at ipapaliwanag natin ito sa paraang madaling maintindihan, walang bastos na termino, at may respeto. 1. Consistent na mataas ang desire para sa intimacy. Ayon sa mga pag-aaral, ang libag ng tao ay may tinatawag na baseline level. Ito ang natural na antas ng desire na hindi lang nakadepende sa mood o sitwasyon. Sa babaeng may mataas na drive, ang desire para sa intimacy ay palagian at kusa. Hindi ito lumalabas lang kapag may okasyon o kapag may pressure mula sa partner. Madalas siyang kusang nag-i-initiate ng closeness. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na libido ay nakikita rin sa behavior. Ang babaeng may mataas na drive ay mas may tendensyang maging kusa sa closeness, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil natural na mataas ang kanyang drive para sa connection. 3. Mas tumatagal ang energy sa intimate moments. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na drive ay may kaugnayan sa mas matagal na mental at emotional engagement. Hindi agad nawawala ang focus o presence. Mas ramdam ng partner na present siya sa sandali. 4. Mas expressive ang emotional response. Ayon sa mga pag-aaral, mas malinaw ang emotional responsiveness ng babaeng may mataas na drive. Mas buhay ang interaction at mas ramdam ang connection dahil mas aktibo ang bonding system ng utak. Mas sensitibo sa emotional cues at atensyon. Ayon sa mga pag-aaral, hindi lang pisikal ang basehan ng drive, malaki ang papel ng emosyon. Ang babaeng may mataas na libido ay mas sensitibo sa atensyon, tono ng boses, at emotional presence ng partner. 6. Mas bukas sa komunikasyon tungkol sa intimacy. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na drive ay kadalasang may kasamang mas mataas na self-awareness. Mas malinaw sa kanya ang sariling pangangailangan, kaya mas bukas siya sa komunikasyon. 7. Mas relaxed at komportable ang katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na drive ay konektado sa positive body awareness. Mas relaxed ang katawan, mas present ang isip, at mas mababa ang internal tension. 8. Mas kapansin-pansin ang pagbabago ayon sa cycle ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, natural na nagbabago ang libido ng babae ayon sa hormonal cycle. Sa babaeng may mataas na baseline drive, mas malinaw at mas ramdam ang pagtaas nito sa ilang yugto ng buwan. 9. Mas mabilis makabawi ang desire kahit may stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang stress ay karaniwang nagpapababa ng drive, pero sa babaeng may mataas na drive, mas mabilis bumabalik ang desire, basta may emotional safety. Mas lumalakas ang closeness pagkatapos ng bonding moments. Ayon sa mga pag-aaral, ang bonding moments ay nagpapalabas ng hormones na may kinalaman sa attachment. Sa babaeng may mataas na drive, mas malakas ang epekto nito, kaya mas tumitindi ang paghahangad ng closeness. Disclaimer: bago tayo magtapos, mahalagang magbigay muna tayo ng malinaw na disclaimer. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Hindi ito kapalit ng professional medical advice, psychological consultation, o relationship counseling. Ang natural drive ng isang babae ay nagkakaiba-iba sa bawat tao at naapektuhan ng hormones, kalusugan, mental state, stress, trauma, edad, kultura, at kalidad ng relasyon. Ang mataas o mababang drive ay hindi sukatan ng pagkatao, moralidad, o halaga ng isang babae. Ang mga palatandaang tinalakay dito ay hindi checklist, hindi diagnosis, at hindi dapat gamitin para husgahan o i-label ang sinuman. Kung may biglaang pagbabago sa desire na may kasamang distress o problema sa relasyon, mas mainam na kumonsulta sa lisensyadong health professional. Ang respeto, malinaw na komunikasyon, at emotional safety ay palaging mas mahalaga kaysa anumang antas ng desire. Maraming salamat sa panood hanggang dulo. Kung may natutunan kayo sa video na ito,
huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para masuportahan ang aking maliit na channel. Hanggang sa susunod nating educational na usapan. Maraming salamat po.